So dahil guys, nag-cravings kami ng suma na kamuting kahoy. Tagal na rin kasi na hindi ako nakakain talaga ng kamuting kahoy na suman. Since na sa probinsya kasi gumagawa kami rito. So ayan guys, pupunta muna kami ng palengke para bumili muna ng kamuting kahoy. And of course, dumaan na rin kami dito sa bilihan ng mga karne kasi nga yung kapatid ko ay gusto nilang magkarne. So gusto nilang magluto ng ulam na karne. So ako kasi guys is hindi talaga ako mahilig lagi sa karne, but sila is gusto nila yon. So ayan guys, nag-ikot-ikot muna kami dito sa palengke kasi marami kasing mga tumpok-tumpok sa palengke. Is mas mura kasi kaya mahilig akong bumili sa palengke yung mga tumpok-tumpok para mas makasave siya. So, mas mura kasi compare dun sa kilo-kilo. And of course, kailangan din piliin natin yung mas maganda rin. Hindi naman kasi porque tumpok-tumpok ay hindi maganda. Madalas nga maganda talaga. So, ayan guys, dito na muna kami sa niyugan kasi bumili muna ako ng niyug dito. Nag-voice over na lang ako guys kasi sa loob ng palengke is maraming nagmo-music and of course maraming tao, hindi natin kontrolado yung mga salita nila na mga bawal. So ayan guys, nag-voice over na lang talaga ako dito. So ayan, nag-ikot-ikot muna ako, nag-ikot-ikot muna kami sa palengke kung ano yung kailangan nilang bilhin, but ang main talagang punta namin dito is bumili ng kamuting kahoy. So dahil nga mabigat yung kamuting kahoy, minuna na muna namin bumili kung ano yung mga kailangan bilhin nila. So, kumbaga, sumama lang talaga ako sa kanila. So, ayan, dito muna ako sa bilihan ng niyog kasi bumili ako ng niyog para sa kamuting kahoy. So, ayan, sila ay pumipili sila ng mga kailangan nilang bilhin kasi nga magbulalo sila or gusto nilang kumain ng magluluto at kumain ng gusto nila. So, ayan, ako naman nakafocus lang talaga kasi nag-antay ako dun sa pinapakayod kong kamuting kahoy. So, ayan, meron namang mga nakakayod na pero gusto ko kasi yung fresh na pinapakayod guys kasi gusto ko yung parang sapal. Ano ba tawag dun? Ay, basta yung sapal, yung parang pag pinipigaan may maiiwan, yung ganon. Sapal kasi tawag sa amin sa Bisaya, no? Nakalimutan ko anong maging Tagalog nun. Anyway, it's not important. Basta gayon na. So, ayan guys, napunta na kami rito sa bilihan ng kamuting kahoy. Kasi ito naman talaga yung plano namin. So, ayan, ito yung mga kapatid ko ay pumipili na sila ng kamuting kahoy. Kasi gusto nga namin yung kamuting kahoy is medyo yung baby pa. Hindi yung masyadong sobrang laki guys. Kasi ayaw na sobrang masyadong laki. Of course, nga pala, ano naman din, kapag malaki naman is pinipigaan ko naman ng sobra kapag kami yung nagsusuman. Kasi nga, diba, meron nga kasing kasabihan dun sa probinsya namin na kailangan pigaan kasi nga daw nakakalason yung ano. Ay, di ko alam. Basta, ako naman kasi, kaya maliliit yung gusto kong bilhin. Madali gadgad ng maliliit lang. Kasi nahahawakan mo siya. So, ayan. Ako muna yung videographer dito. Ay, hindi pala. May taga-video na. Char, nakalimutan. So, ayan. Pili-pili muna. Kasi, nagtagal nga kasi kami dito sa ano guys, sa bilihan ng kamuting kahoy. Kasi nga, tawag nito, pinipili namin yung mga maliliit. So, ayan, pinakilo na namin siya. Umabot nga siya ng 10 kilo, guys. Bali, 30 kasi yung kilo ng kamuting kahoy. So, 10 kilo guys, yung binili namin para maging suman. Of course guys, kahit 10 kilo yan, maliit, konti lang po yung magagawa niyan. So, ayan naman si Dora. Ayan na naman. Lagi na naman nagdadada dyan. Char. So, ayan guys. Umiepal pa talaga sa camera. So, yun nga guys, yan talaga yung namin, first priority namin, yung bumili ng kamuting kahoy. Kaya, dyan kami, ang bigat kasi, kaya nauuna na kami doon sa bilihan ng mga karne or gulay kasi mabigat yung kamuting kahoy kapag binibit-bit namin. So, ito na lang ngayon kasi kami gumawa na suman. Since kasi siguro 16 years ago, nung nasa probinsya pa kami, noon gumawa kami palagi ng kamuting kahoy, nung nakasanayan namin sa probinsya. Pero dahil nga, nag-cravings kami at gusto namin kami talaga yung gagawa. So, ayan. Pupunta ulit kami, iniwan muna namin yung kamuting kahoy
pupunta ulit kami dun sa may gulayan kasi hindi pa nga kami nakabili guys, kakaikot-ikot namin kasi nga ganun talaga pag alam mo yun, pag hindi mo alam kung ano pa yung gusto mong bilhin, matagatagalan talaga. So ayan, ako naman kasi sumasama lang ako sa kanila kasi hindi ko alam kung ano yung mga gusto nila. So sila lang yung sunod-sunod lang ako kasi hindi kasi sila taga rito, ako yung taga rito, kumbaga bisita lang sila, so kailangan ko silang sama-samahan. So ayan, paikot-ikot lang talaga kami dyan guys. Nagkakahanap kung ano yung mga kailangan nilang gagawin or kakailanganin nilang bilhin. Ganun lang. So, okay lang din naman kasi minsan lang din talaga ako nakakasama. So, ayan guys, nakauwi na nga pala kami ng bahay nito. So, ayan guys, nag-prepare na din talaga sila ng mga goldie-goldie na yan, kung ano ba yan. Para sa birthday nga guys, yung mga design-design, nag-i-effort din talaga yan sila. So, ako naman sobrang busy na kasi kakarating lang ng bahay. Ginadgad ko kaagad yung kamuting kahoy. So, ayan guys, pagkatapos kong gadgarin, ganyan na siya. Kailangan ko na rin siyang pigaan guys ng mano-mano. So, ayan yung mga kapatid ko guys ay naglilinis din talaga sila ng dahon ng saging para ibalot doon sa suman guys. So 'di ba, napaka-hands-on din naman talaga nila guys, ang sipag-sipag kaya mabilis talaga namin matatapos yung aming ginagawa. So ayan, sobrang sipag nila guys. Kanya-kanya kami ng gawain para matapos kaagad guys. Ayan. So dito na part is nagbabalot na nga kami guys. So naninibago ako guys kasi after 16 years ngayon lang ulit ako magbabalot ng suman guys. Pero naalala ko pa naman kung paano gagawin guys. So ayan guys, so mga kapatid ko is tumutulong nga sa paggawa ng suman. So ayan, mabilis rin naman siyang gumawa guys. So ganyan yun, ganyan lang naman ang paggawa ng suman, napaka-easy lang naman talaga guys. Pero kahit naman hindi ka sanay sa ganito, matutunan mo rin naman. Mas maganda rin kasi kapag ka homemade talaga, bukod sa makakatipid ka, marami kang magawa at alam mong malinis talaga yung ginagawa mo. Okay. Ganyan lang naman guys. Ako kasi guys, sa lahat ng suman guys, isang pinaka-paborito ko is kamuting kahoy. Hindi ako mahilig dun sa bigas na suman guys. Hindi ako mahilig kumain ng suman na bigas or kibiko. Mas gusto ko yung kamuting kahoy na suman. Kaya gumawa talaga kami guys. Kaya kahit matrabaho talaga to guys, is gumawa talaga kami kasi nga nag-cravings kami guys. So ayan, ganyan lang naman din siya. Easy lang din naman siya guys, ang paggawa ng suman. Ang challenge nga lang din naman talaga kasi simula ba naman sa pagbalat ng kamuting kahoy, and then sa pagadgad, pagpiga para mawala yung parang katas niya guys, kasi kinukuha talaga namin yung katas niya guys. And then syempre tinitimpla namin siya ng iba or sugar or fresh milk. Nilalagyan ko siya ng fresh milk guys, or pwede naman condensed din, naka sa inyo naman. Pero sa probinsya kasi sugar lang enough na sa amin, tsaka gata guys. So kami kasi syempre iba na ngayon, may new generation na, kaya meron ng fresh milk or kaya condensed, di ba? Na bagong invento na, char, or di ko alam, baka yung invento lang namin yun. So ayan guys, binilisan na namin guys kasi gabi na yan guys. Nagagawa pa rin kami ng suman, pero okay lang kasi worth it naman din kapag naluto yan kasi masarap. And then hindi naman yan agad-agad nasisira guys, umabot din yan ng 1 linggo guys bago masira. Pero alam ko hindi aabot ng 1 linggo guys, baka 2 araw lang guys, is ubos na rin talaga. So ayun nga guys, nagbabalot na kami dyan kasi nga tapos na talaga kaming magluluto. So bali guys, mga kapatid ko pala yung mga kasama ko dyan, kaya ang sisipag nila guys. Ang bilis rin naman talaga simula sa pagluluto, paglilinis ng bahay kasi nga kailangan namin linisin kaagad. So ayan guys, after 35 minutes guys, naluto na nga siya. Yan, tinikman kaagad guys ng aking kapatid guys, tinikman kaagad talaga. Oh, 'di ba? Ganyan, sabi nga niya ang sarap daw. So tinikman kaagad. Of course guys, gumaya na rin kami. So ayan guys, habang nagluluto din yung isa kong kapatid. So syempre tulong-tulong din naman talaga kami guys magluluto guys. Ayan, yung isa kong kapatid, ayan, kanya-kanya kaming trabaho para din talaga matatapos kaagad guys. Kasi nga grabe yung tanghali, malayo kasi yung palengke guys, kaya kami lang din mamalengke. Kailangan naming mag-commute kasi wala dito yung asawa ko, wala kaming pwedeng masakyan. So kailangan mag-commute, medyo malayo nga. So kanya-kanya kaming gawain guys. So habang yung isa nagluluto, yung isa aayos ng
mga kailangan ayusin yung iba naglilinis. So, ayan, para sabay-sabay. So, piniprepare na rin namin yung ibang mga pagkain kasi gutom na rin talaga guys. Kailangan na rin namin kumain pagkatapos. So, ayan guys, sobrang sipag rin naman talaga itong kapatid kong babae. At di ko rin ina-expect na magaling din pala siyang magluto guys. Dinaig pa ako. So, tsaka talagang matatakam ka sa mga niluluto niya. Bulalo, yung beef, ano ba yun? Beef broccoli, and then nagluluto rin siya sila ng ihaw-ihaw. So, tapos na rin pala, hindi ko para nakukunan pala ng video yung ihaw-ihaw nilang ginawa kasi nga sobrang busy na rin talaga guys. So, anyway guys, thank you so much for watching guys. Kung napanood mo man ang video na to, pwede ka rin mag-iwan na rin ng baka sa baba guys. At para na rin magiging tulong na rin sa akin at sa aking bahay. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa aking mga video and of course sa suporta nyo. Thank you so much!